Oras nating 8:30 in the morning. Opo, Kong Rene, magandang umaga po at live na po tayo si Ricky Rosales sa DZXL. Good morning! Hello po. Hello po Sir Ricky, maraming salamat po sa imbitasyon. Nako, salamat. So, salamat sa inyong panahon. So, ang House Prosecution Panel ay sasagot, no? Kasi kayo ay may 5 araw po after masabit na ng kampo ni Vice President Sara yung kanilang tugon dun sa impeachment court sa Senado. Ano nga asahan namin, Kong? Well, makita natin na yung sagot so far ni VP dwelled on the technicalities once more. Handa naman tayong sagutin ito. Ito na rin po kasi yung same arguments na ginamit nung 19th. Pero rest assured na ang House Prosecution Panel at syempre ang mamamayang Pilipino handa na harapin yung proseso ng pananagutan. Oo. Yun nga kasi si Representative Luistro ay nagsabi na parang hindi nga daw po hahayaan na kasi humihiling sila na ibasura yung impeachment complaint. Yung, kasi nga, ang sinasabi nila rito, constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively deficient. So siguro dahil abogado ka rin, Kong, sa mga nakikinig nanonood sa atin, how will it be possible na ito ay ibasura? Tapos paano naman yung gagawin ninyo para hindi ito mangyari given na napaka-importante sa atin nitong impeachment trial? Kung titignan po natin sa konstitusyon, ang nakalagay po doon ay dapat meron pong paglilitis bago ang desisyon. Yan. So the trial has to go forward. Hindi po pwedeng i-dismiss siya bago magsimula ang isang paglilitis. Yun naman po ang klaro. So ang tuloy-tuloy nating panawagan at ang gawain, kailangan po ang impeachment court now constituted has to go through the stages of pre-trial, trial, isa-isahin ang ebidensya bago man magkaroon ng desisyon o botohan kung ito ay i-dismiss o hindi. Tapos, ang hinihiling na i-dismiss sa pauna pa lang, bago ang kahit anong trial, hindi po ito ang nakaayon o ang nakasabi sa konstitusyon. Opo. Kung kasi ang isang interesting sa akin yung ginigit nila, bagamat naka-frame ka na, binanggit mo na masyadong nakatago sa technicalities yung kanilang sagot. But basically yung binabanggit nila na you did a trial na dapat ay ginagawa ng Senado as an impeachment court at hindi kayo. And then yung sinasabi nila na parang some of your members have already judged dito sa impeachment, parang paano yung sasagutin yon? I mean, although alam naman tayo some of the arguments rehash na ito, but interested lang kami how will you argue on that, Kong? Wala pa pong trial na ginagawa. Ang nangyari po sa House Committee on Justice ay determination of probable cause. Hindi po magagawa yung pag-determine kung may probable cause. Kung hindi man lang babaybayan kung anong nandyan. Ayaw nating sayangin yung oras ng Senado. Ayaw din natin sayangin yung oras ng taong bayan. Kaya po, hindi po totoo yung sinasabi na merong quote-unquote mini-trial na nangyari. Iba po ang prosesong ginawa ng House Committee on Justice. At ngayong sinabi niya na, okay, sufficient informed. So, ibig sabihin, tama yung paggawa, no? Tama yung at least paano sinulat. Hindi walang basehan at ngayong may probable cause, iaakyat na to sa Senado at sa Senado na yung mismong trial. Opo. So yung sinasabi pong nagkaroon na ng Judgment. trial Oo. or kung anumang pagproseso ng ebidensya, hindi po yun yung nangyari. Opo. Eh doon sa Kong, yung na-judge na raw, kasi parang kaming mga hindi abogado, ako nung parang tinitimbang ko yung sagot, no, na mayroong mga miyembro na raw na nag-judge na guilty na ang guilty na ang Vice President. So this is something political as well So interested lang kami paano yung sasagutin ng ninyo on legal grounds, no, na may mga nagsasabi na nga na parang guilty na ang Vice President sa impeachment.
Siguro po, kukumpara ko siya sa korte, sa Mm-mm. nangyayari po sa judicial proceedings, no, yung ginagawa sa pagkakaso. Ang ginawa po ng House Committee on Justice ay siya po yung piskal kuno, no. Mm-mm. So, ang gagawin niya sa piskal bago man ah, sila humarap sa korte, Mm-mm. makukumbinsa yung piskal na may Mm-mm. kaso, no? Mhm. So yun po yung probable cause hearings at Mm-mm. ngayong natatakan na ng piskal, no, na merong sige, parang may kaso. Ang gawain na po ng piskal ay ilaban sa korte na ito yung argumento, no? Mm-mm. At may argumento ngang galing sa piskal, no, na kailangan ng conviction. Mm-mm. Pero keep in mind na ito po yung pag-iisip at yung argumentong dadalhin ng piskal. Hindi po Mm-mm. ibig sabihin, for example, na yung kabuoang house ay yun yung paniniwala. Yung Mm-mm. lahat ng miyembro, yun yung paniniwala. Hindi rin po ibig sabihin na yun yung paniniwala ng senator judges natin. Na Oo. ang sabi nga po natin, political neutrality ang nakalagay sa rules. Mm-mm. So siguro po, ang ginagawa po ng House of Representatives Prosecution Panel ay yung kanilang trabaho, which is Mm-mm. that na kapag at the end of it, natatakan na may probable cause, kailangan na nilang dalhin para yung gawain na Mm-mm. irepresenta yung prosecution, quote-unquote, na ang paniniwala ay dapat may conviction. Oo. At sa akin po, hindi ibig sabihin nun na prejudgment na Prejudge. siya. Oo. Oo, Oo. gawain po yun. Right, right. Kasi ang kwandang man dyan, ang kaabang-abang, when it reaches now the Senate, no, for trial, siguradong gagamitin din yan. Halimbawa, given na hindi siya ibasura, no, kumbaga hindi siya, at matuloy nga tayo, gagamitin ng defense yan to argue na may problem on legal grounds, no, yung ganong may prejudgment na. So sa inyong pagtingin, this won't matter pagka umusad na yung trial sa Senate. Sa akin po, ang kailangan po sa Senate, no, ay yung paglilitis Mm-mm. na yung members of the House Prosecution Panel Mm-mm. conducts its job of Oo. representing the articles of impeachment, and ang senator judges magdi-discuss Oo. kung ito po ay ibig sabihin conviction or acquittal. Mm-mm. Sa akin po, hindi po yun prejudgment. No, saying na a political position or any legal position is prejudgment, nahihirapan na tayong pumosisyon at all. Yeah. No? Syempre, at every stage, para ma-disprove or prove yung allegation, kailangan mong i-forward yung allegation. Yeah. And hindi naman po ibig sabihin na may finorward kang allegation, sarado ka na sa defenses. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So yun naman po yung purpose kung bakit po may answer na gusto nating makuha from VP Sara na substantive and hindi lang yung procedural and technicalities, Oo. para at the end of the day, yung kung sino mang magtitimbang yan, matimbang niya po. Oo, tama. So paano pinaghahandaan ngayon ng prosecution team? Itong, naghahanda kayo, tapos ito yung nangyayari sa upper chamber. Paano nyo ngayon tinitingnan to, Kong? Paano nyo tinitimbang-timbang itong mga nangyayaring ito? Well, ang sa atin, no, naghahanda tayo para sa magiging reply, and aware tayo na habang nangyayari to, may maraming developments nangyayari sa Senado. Mm-mm. 'Di ba? Kahapon lang po ay merong isang miyembro na inaresto, no, Yeah. for charges na filed by the ombudsman. Ang sa atin naman, hanggang dulo, kailangan po maisa-isa at matapos ang proseso ng pananagutan. Whether it means, no, na hanggang dulo ay dapat yung mamamayan may constant political pressure sa mga institutions natin na Mm-mm. mag-function. And hindi lang po ito sa usaping impeachment, pero sa iba't ibang usapin. Mm-mm. No, ina-encourage natin yung mga mamamayan na ipahayag yung kanilang boses and political expression. Oo. And siguro yung mga nakikinig, nanonood din sa atin, magandang nasasabi natin na tuloy naman ang inyong trabaho. Baka Yes kasi po. yung iba, dahil sa media, yan yung nag-circulate lagi, nagpe-preoccupy, baka sabihin, yan na lang inaatupag nyo. Yes Kong, po. di ba? Actually po, Oo. June 3, magkakaroon na po ng adjournment ng session. Bale,
tigil na po. Ang susunod ng session, at least para sa legislatura, yung pagsusulat ng batas, July 27 na, pagkatapos po ng SONA. So, yung calendar ng impeachment, mangyayari po yan sa gitna. Um, Bali po, yung mga gawaing pagsusulat ng batas, talagang July 27 pa, naka-all in sa impeachment. At so titignan natin kung yung mga, hindi lang yung senator judges, pero yung mga men kung nakaantabay ba sila. Right, right. Okay. Naku, Kong Rene, salamat sa oras mo. Hanggang sa susunod, siyempre, tatawagan ka pa namin, lalo na kapag sumulong na itong impeachment namin. Mabuhay ka. Thank you so much. Mabuhay ang Kabataan Party List. Salamat you. po, mabuhay po. Thank you. Si Representative Rene Co, Kabataan Party List at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Naghatid ulit sa ating orasan, 8:41, alas 8:41 ng umaga.